Hey guys, sa video na ito pag-uusapan natin itong remix. Ito yung madalas ginagawa sa kapwa nating content creator kapag wala na silang naisip na may content. Naghahanap sila ng mga content creator, yung mga sikat, at nire-remix sila. Ang sa ganon, meron na silang content. May upload sila na content para hindi masiro sa buong araw dahil nga kapag sa content creator, kailangan meron tayong upload sa araw-araw para may attendance tayo limita, hindi algorithm. So, hindi matagal tayo na turo or may mga katanungan na napindig sa ating messenger. So, hindi natin nasasagot muna dahil busy tayo. So, ito sasagutin muna natin yung isa. Mabawas-bawasan man lang yung mga nagtatanong. Sinasabi ko palagi, hindi naman ako magaling. Disclaimer lang, lahat ng mga sinasabi ko, mga tinuturo ko, bago ko ito sinasabi, nag-research muna ako nang sa ganon, hindi tayo mapahiya sa iba. So guys, di na natin patagalin pa, baka umalis ka na naman dyan at di ka na naman manood. Ito yung katanungan niya guys, welcome sa ating tanong mo, sagot ko. Ito yung tanong niya, Sir, Idol, ano ba ang disadvantage at advantage kapag nag-remix tayo ng mga videos? Sana mapaliwanag mo sir. Thank you. Have a good day. So ito na sagutin natin guys. Itong pagre-remix ay napaka-labis ito. Yung nga sinabi ko kanina, kapag wala tayong maisip, pwede tayong mag-remix. Basta naka-turn on ang remix ng bawat content creator, pwede natin silang i-remix. Pero merong dalawang advantage at saka disadvantage. Uunahin na natin. Anong unahin natin? Okay, unahin mo natin yung advantage. Kapag nag-remix ka ng mga kilala o sikat na content creator, posible o possible na makilala ka rin ng mga viewers niya. Imagine kung meron siyang 500 na followers, kahit 50% man lang, 250,000, matitikan nun o manotify ka na ikaw din ay nag-remix sa kanilang pinapalo, iniidolo. So, pwede rin makikita nila ang yung mga videos, mga reels. So, possible na mag-follow din sa'yo. Depende sa mga followers ng yung remix kung magustuhan ang yung mga reels. Yun yung pinaka-advantage guys. Ibig sabihin, makilala ka sa mga followers na niremix mo at posibleng i-follow pa rin nila. Ganon din, yung niremix mo na tao, content creator, siyempre makilala ka rin dahil niremix mo yung kanyang content. At ito na yung pangalawa guys, ito yung disadvantage. Ito yung lagi nating tandaan. Kapag once na nag-remix tayo, panoorin muna natin ang video na buo. Huwag tayo basta-basta. If maganda sa umpisa, niremix mo na agad, yan ang gustuhan. Kailangan panoorin mo muna, tapusin mo yung video kung wala bang nalabag sa mga, alam mo na, si Mita, community standards, mahigpit si Mita. So, kapag napanood mo guys, saka mo i-remix. At bago mo i-remix, isipin mo muna kung meron ba siyang ginagamit na music. Pagdating sa music, mahigpit si Mita. Dahil kapag once na meron siyang copyright, so ikaw din na nag-remix, ma-copyright. At ano mangyari kapag merong copyright claim ang mga videos natin, mga reels natin? Ito yung mangyayari guys, muted. Ibig sabihin na muted yung niremix mo, pati ikaw rin na nag-remix is muted. So ganito ang mangyayari guys. Pwede rin i-review mo ang iyong mga reels video sa mga nakakalam na. Okay sa inyo na ito, alam nyo na to. Pero sa mga hindi pa nakakalam, pwede nyo i-review dito sa may mga reels natin, yung mga needs review, pwede natin i-review kapag meron ba tayo naka-muted music. Dahil nga sa tagal natin nag-upload, kahit lumipas pa na mga taon yan, pwedeng magkaroon ng muted video. So kapag naka-mute ang ating mga videos, wala itong earnings na papasok. Pwede niyo itong check. At kapag hindi mo alam, mag-comment ka sa ibaba, gawa natin ng tutorials kung paano natin makikita kung saan ang ating mga reels na mayroong muted. So guys, medyo mahaba na aking video. Dapat 3 seconds lang. Kaso talagang lumalagpas tayo. Okay, lagi nating tandaan, lagi kong sinasabi palagi, lamang ang may alam. Have a good day.